Kaya kung mapapansin niyo po, merong asukal sa ibabaw ng bilo-bilo. Kakrack niyo lang po yung asukal. Ganyan. Tanamis dili. Manamit. Bilang chef, syempre gusto ko po na masarapan kayo sa niluto ko. Siya ang bagong chef nila. Ang laki na ng pinagbago ni Tata. Pati pagsasalita, iba na. Tata? Hindi ba siya yung anak na babaeng lumason kay Margaret? Lola Sweet, nakulong na po ang nanay niya. It's been handled with and it's all in the past, Lola Sweet. At siya ang dahilan kung bakit bumabagsak ang restaurant natin? Galing mo talaga, Tata. No! No! This cannot be! Kailangan kumilos kayong lahat, ha? Ha? Did you hear me? Kailangan natin ng makakatapat niya! Do your jobs! Cheers! Nako, Tata, ang galing-galing mo talaga. Napabilib mo na naman silang lahat. At napaka-successful ng launch ng bagong dessert natin, yung nilugaw. Kaya tumaas yung sales natin. Maraming salamat din, Ivana, sa lahat ng tulong mo sa akin. Nako, pero may isa pa tayong dapat pagandaan, Tata, ah. The mayor of our city has invited us to an event. And it is to celebrate Iloilo's achievement as World Heritage Organization City of Gastronomy 2025. So lahat ng restaurant owners ng Iloilo invited doon. Ibig sabihin, si Francis at yung mga Palma nandun din. Naku, handa ka na ba, Tata? Makikita mo na ulit si Francis after several months. Makikita niya na yung bagong ikaw. Matagal na akong handa, Ivana. Handa na akong harapin sila. Nalipay gid ako. Isang malaking karangalan ang maitanghal ang ating syudad bilang City of Gastronomy 2025. Mabuhay kayong lahat. And I have to mention na merong isang restaurant na sobrang pinuri ng World Heritage Organization. Sila ang nag-serve ng pagkain ngayong gabi sa ating lahat. Walang iba kundi ang Bahay Inasal. Kakahiya. Nagpunta tayo dito para ipamukha lang sa atin na natalo tayo sa Bahay Inasal. Ngayon lang to nangyari, ha? Anita, nandito halos lahat ng investors, restaurateurs at food critics. Magandang opportunity to para sa atin. Leave it to me, Lola Sweet. I'll use my charm para kumausap ng mga investors. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayora, maraming salamat po. Again, maraming salamat po sa pagkilalang ito. This wouldn't have been possible without my head chef and business partner. In fact, isa-serve po namin sa inyo ngayon ang pinakabagong offering ng Bahay Inasal, ang Batuan Ice Cream. And the genius behind the newfound glory of Bahay Inasal, please welcome Chef Tata Magbanwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa recognition na ito.
Kapag po nababanggit ang batuan, ang naiisip natin ay pangpaasim ito sa sabaw. At ako po, paborito kong lutuin ng sinabawang manok sa batuan. Ano yan? Favorite ko! Batuan! Relax ka lang dyan, Sir Francis. Maluto ko. Chicken. Okay. Kaya, inisip ko po, paano ko ba isuserve ang manok at ang batuan bilang isang dessert? Gusto ko pong kapag may nakatikim ng aking recipe, may isip nila, kahit pala yung mga maaasim pwedeng gawing matamis. Parang yung mga nangyayari sa buhay natin, pwede natin gawing matamis. Congratulations, Tata. Nalipay gid ako para sa imo. Salamat. Yung nabanggit mo kanina tungkol sa batuan ice cream. Yung masamang alaala tungkol sa batuan at manok. Tungkol ba sa akin yan? Tingin mo tungkol sa'yo yun? Alam mo, Francis, hindi lang naman ikaw yung nilutuan ko ng sinabawang manok sa batuan. At saka kung ano man yung mga alaalang meron tayo, tinoon ko na yun sa limot. Love. Love. Dito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. You know, I really thought na social tong event na to. Pero bakit may na-invite na mga langaw? That's enough, Venice. Congratulations again, Tata. And I hope you do well working with Ivana. Sorry. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Aalis na ako Baka naabala ko pa kayong mag-asawa eh. Enjoy! For someone so young, you really are impressive. Malayong mararating mo. That's for sure. Salamat po, salamat, Gil. Ines, pansin talaga yung tata na yan, Mommy. Excuse mo, umalis na lang tayo. Ayokong sirain ng babae yan yung araw natin. No, Mommy. Hindi ko papalagpasin to. Tata, I like your hair. I like your outfit. I like your shoes. In fairness, walang bahid ng pagiging tindera ng batsoy sa palengke. You look good. Pasensya ka na, Venice, ha? Wala kasi akong panahon makipagtalo eh. Marami pa kasi akong kakausaping investors. I was complimenting you. Pero ganyan ka talaga, ano? Ito, ano nga ako hawakan? I'm just telling the truth.
So, pagkatapos mo gamitin si Francis at hut-hutan ng pera, itong si Ivana naman yung gagamitin mo at uutuin. Ang galing mo talaga. Sa bagay, walang hindi gagawin ng langaw para lang makatungtong sa kalabaw. No, this is your fairy godmother who has a big heart for the poor. Stay away from her. Naintindihan niyo? Scary. Sorry, Venice, ha? Pero para lang alam mo, wala akong ginagamit na tao. Sadyang may talento lang talaga ako sa kusina eh. Ay, sorry. Hindi ka nga pala makarelate. Kasi di ba, hindi ka marunong magluto. Hindi ka rin marunong sa business. In fact, wala kang alam sa kahit anong bagay. Hindi mo na ako makakayanan ngayon. Nakahanap ka lang ng kakampi. Ang lakas ng loob mo ngayon, ha? At ikaw, nagpapauto ka dyan sa hampas lupa na yan? Wow! Alam niyo kung matamatahin niyo tong kaibigan kong si Tata. Akala niyo malinis kayo? Okay. Papaalala ko lang Hindi ba sa squatters area kayo sa Manila nakatira dati? Tama? Ha? Tapos, itong babaeng to, sumikat siyang artista. Pero ano nangyari? Nalaos din siya kaagad. Bakit? Dahil sa pangit niyang ugali. And look now. The face finally matches the inside. Alam mo, pasalamat na lang talaga kayo dahil nasungkit niyo yung most eligible bachelor that time dito sa Iloilo. Walang iba kundi si Francis. Diba? So don't even start with the whole poor and user talk. Kasi kilalang kilala ko kayo. See? Natameme kayo, wala kayong masabi. Because it's so funny how the truth can make you so uncomfortable. Shut the hell up! How dare you? Bitter ka lang kasi ako ang pinili ni Francis at hindi ikaw. Kapal ng mukha mo, ha? Aray! Akala mo ba kinaganda mo yung buhok mo na red hair na yan, ha? Mukha kang manok, mukha kang tanga. Hey! May nangyayari ba dito? Mayora, we're just having fun. Actually, we are just congratulating them. Job well done, Tata. Congratulations. Ivana, congratulations! You did well. Oh, thank you. Mayora, sobrang saya lang talaga namin. And sa sobrang saya namin, natapunan lang nila ako ng wine. Pero everything's fine. We're doing fine. Eh, syempre kami yung nagwagi eh. Yes! Kaya, I need to clean this up, so let's go, Tata. Yeah, let's go. Thank you, for congratulating us. Thank you. No? We did well. Love it. Let's go. Pwede ba? Palitan mo na yung kulay ng buhok mo. Magkulay ka ng buhok, ha? Ayoko na yung red mo. Ayoko. Kakainis. Help! 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 Tulungan niyo ako. Help! Ay, Help! ano po nangyayari sa inyo? Nahilo ko. Ang baba ang blood sugar ko. Teka lang po, tatawag lang po ako ng nurse. No need. All I need is a candy. Meron ka ba niyang matamis dyan? Opo, ito, menthol candy. Ito po. Thank you. Gusto po. Dali lang. Thank you talaga. Tata?
Ang chef ng bahay na Sal? Nice to meet you po, Lola Sweet. Call me Madame Dulce. Ang pamilya ko lang tumatawag sa akin na Lola Sweet. And how dare you call me Lola Sweet? Lalo na nung kayo at nanay mo ang nanlason sa daughter-in-law ko na si Margaret. Nalason na rin po pala ni Venice yung utak po ninyo. Hayaan niyo po, malalaman niyo din yung totoo. Anong totoo? Na masama kayong tao? Yan ang totoo. Masama po ba akong tao? Tutulungan ko po kayo. Sana hindi mo na ako tinulungan. Ay, cellphone niyo po nahulog. Amita? Amita! Oh! Greg, son! Amita! I'm here. You need to go. Are you okay? Ay, nahingi lang ako. But I'm okay. Tata! Oh, ba't nandito ka? Tinulungan na ako ni Tata kasi nahilo ko. Pero binigyan niya ako ng mental candy, so I'm okay now. Nothing to worry. Let's go. Puti, meron ka pa nun. Mental candy. Natutunan ko po sa inyo, Sir Govey. Take this. Ito ang sikreto ko. Mula po noon hanggang ngayon. Coffee and mental candy. Ang pagising. Thank you po, Idol Sir Gov. I said I'm okay. So let's go. Iinumin ko pa yung gamot ko. Let's go! Salamat. Salamat sa pagtulong mo kay Mamita. Greg, let's go! Wala po yun. Laki naman ng TV natin, oh. Ang daming ilaw. Samantalang dati, napuputulan pa tayo sa kuryente. Nagtsatsaga lang tayo sa kandila. Ang bait talaga ni Mama Ivana kay ate, no? Binigyan tayo ng magandang bahay. Tama ka dyan, Maymay. Yes. At sobrang dami ng blessings na tatanggap natin, no? Hindi lang yan. Ito si Ate Tata. Chef na ngayon. Yes. Hindi lang siya chef. Boss pa siya. At di lang yan. Si Nay Guapa, nakalabas na ng ospital. Successful pa ang kanyang operation. Yay! Kaya nga, gusto kong makilala yung donor at tumulong sa pangalawa kong transplant para naman makapagpasalamat tayo. Di ba? Tama. Ate, kanina ka patahimik dyan. Hindi ba? Dapat masaya ka. Kasi natalo niyo ni Ma'am Ivana yung restaurant ng mga Palma. Ang galing-galing mo kaya. Hindi mo galing-galing. Maayos na yung buhay natin ngayon. Pero alam mo, anak, napapansin ko lagi kang tahimik. Ang lalim ng iniisip mo. Alam mo, anak, ang laki ng pinagbago mo. Nag-aalala tuloy ako sa'yo. Iniisip mo pa rin ba yung mga nagdulot ng pasakit sa buhay natin noon? Ano po, Nay? Ganun-ganun na lang yun. Papabayaan na lang natin yung pag-aalipos sa atin ng mga Palma. Tandaan niyo po yung sina Venice, yung mga Palma. Pinakulong po kayo kahit wala kayong ginagawa. Nay, dinungisan po nila yung reputasyon natin. At tinanggalan nila tayo ng dignidad. Yun na nga lang yung meron tayong mahihirap eh. Kaya tandaan mo po, yung mga Palma, sisiguraduhin ko magsisisi sila na hindi nila ako pinaniwalaan. At yung si Venice, hindi ako titigil hanggat hindi siya nagbabayad sa mga ginawa niya. Alam mo, anak, hindi solusyon ang paghihigante. Yang paghihigante para yung bagong sugat. Magdudulot lang yan ng maraming sakit. Alam mo, anak, ipananalangin ko sa Panginoon na bigyan ka niya ng katahimikan ng pag-iisip. At na sana manaig pa rin ang kapatawaran sa puso mo.
Tata, dadaan pala muna tayo ng resto. May kukunin lang ako. Tapos tuloy yung pag-meet natin sa mga additional investors natin. Oh my God! Hindi! Asos, Ginoo! Oh my God! Okay ka lang ba? Wala! Tata, tulungan mo ako! Okay ka lang ba? Hello? Hello? Tata, naku, dalhin kaya natin siya sa ospital. Tulungan mo ako! Wait, teka! Kilala ko yan! Ha? Yan yung kaibigan ni Venice, yung... Venice? James yung pangalan niya! Venice, hindi pa tayo tapos. Magbabayad ka. Venice! Venice! Hala, dali na natin siya sa ospital! Tulong! Vanna, kamusta nga pala si James? Ningning is looking after him. He's better, pero hindi pa rin daw siya makausap na matino. Alam mo ba, tumakas lang daw siya sa mental hospital kasi kung ano-ano daw yung tinuturok sa kanya according to the doctors. Mga gamot daw na sobra sa dosage, tapos halo-halo. Kaya ganun pala yung nangyari sa kanya, kaya parang naluto yung utak niya. Kawawa naman siya. Alam mo, Tata, I think Venice is behind this. Kasi naalala mo nung nakita natin si James? Di ba galit na galit siya kay Venice? Sabi niya Venice tapos galit yung mukha niya. Pero bakit? Anong ginawa ni Venice sa kanya? Naisip ko lang, hindi kaya may alam si James tungkol sa kanila na hindi pwedeng makalabas? What do you mean? Hello po? Sino po sila? Hello? Si Tata ba to? At ako nga po. Sino po kayo? Si James to. James? Sino po James? Dati kasi may tumawag sa akin eh. Sabi niya siya daw si James. Tapos kailangan niya daw ko kitain. Akala ko prank lang, so hindi nangyari. Pero ang sabi niya, may importante daw siyang sasabihin sa akin. Well, maybe he was supposed to tell you a secret. A secret na connected kay Venice. Diba? Which would explain why they did this to him. Pero ano? Alam, anyway, magagaling naman yung mga doctors na nakuha ko para kay James. Alam mo, I have this feeling na once na gumaling si James, may makukuha tayong information sa kanya laman kay Venice. Speaking of the devil. Ano ginagawa niya dito? Oh, ano na naman ginagawa mo dito? Hindi ka naman welcome dito. Don't worry. I'm not here to look for trouble. I just thought I'd drop by and invite you two to my birthday party next month. You know what? How kind of you. Pero we have better things to do. Bakit? Hindi mo ba kaya magpa-impress, Ivana? Or baka wala kang damit? No! Marami akong damit. It's just that, obviously, kaya mo kami ni-invite ni Tata kasi may pinaplano kang masama. Oh my gosh! Ang dumi mo naman mag-isip, Ivana. Bakit ko naman sisirain yung birthday party ko para sa inyo? Ako na nga to nagmamagandang loob para invite kayo at ako pa yung napasama, ha? Anyway, it's just an invitation. It's not like I'm begging you to come. Tara na nga, ate. Sana makapunta kayo. We'd love to see you there. Hey, you. Come here. Opo. Yes, you. I don't know you, but you come here. Come here.
Look, I don't know you, but... Ay, Ningning po. Hello po. I don't care. Okay? Next time, you do not interrupt when I am talking. Do you understand? Good. Nasaan si Venice? Nasaan si Venice? Pwede na po. Salita po. Oo, nasaan si Venice? Nasa meeting po. Okay. Dalhin mo to sa office niya. Okay? Sabihin mo yan yung mga damit sa mga sapatos na pinabili niya. Opo, opo. Ingatan mo! Ay, opo. Sorry po. Opo. Hindi mo ma-afford yan! Diyos ko. And she works here? Sir Golf, may nahanap na po akong lead. Bali, papunta po ako sa Guimaras ngayon. Napag-alaman ko po na nagpalipat-lipat ng bahay si Carmen. Sino yung lalaking yun? Pero sa isang liblib na lugar sa Guimaras po, doon siya nagtagal hanggang sa namatay na siya sa sakit. Carmen? Taga-Guimaras? Sino kaya yun? Baka doon po, sa huling bahay na tinirahan ni Carmen natin makita ang susi upang matagpuan ang taong umampon sa inyong anak ni Carmen. May anak si Sergo. Sana doon na nga, Emil. Galit sa akin si Mamita dahil sa ginagawa ko. Pero hindi tayo titigil. Minahal ko si Margaret. Tinanggap ko ang anak niya. I tried to be a father to Julius, Vincent, and Francis. Pero walang araw na hindi ako nagigilty dahil mismo ang anak ko hindi ko naalagaan. Ano ibig sabihin nito? May tunay na anak si Sergov. Nalulungkot ako every time na iniisip ko kung paano lumaki ang anak ko. Nakakakain ba siya ng tama? Nakapag-aral ba siya? Pag may nagagalit sa kanya, sino ang nagtatanggol? Huwag kang tumigil, Emil. Gawin mo ang lahat para makita ang totoong anak ko. Apo, Sir Go. Ang anak namin ni Carmen. Sige po. Yung nag-iisa kong heredera. Heredera? Meron talagang heredera. Merong magmamana ng kayamanan ng mga Palma. Tata, makakausap na daw si James, sabi ng doktor niya. Pwede na siguro natin siya tanungin about Venice. Ayun na pala siya. Hi, James. Ako si Ivana. Kasama ko si Tata. Hindi siya sa Venice, ah. Magkamukha lang talaga sila. Tara, upo tayo. Sige. Jackie, dito muna kami. Thank you, ha. Sige, upo kayo. Naalala kita. Ikaw yung nagpanggap na Venice dati, di ba? May tatanong lang sana kami sa'yo. Kasi nung nakita ka namin, parang wala ka sa sarili mo eh. Tapos nabangga ka namin, kaya ka namin dinala sa ospital. Ano ba talaga nangyari? Malaki ang atraso sa akin ng mag-inang yan. Kinasal kami noon sa Las Vegas. Few months later, si Francis naman ang nag-propose sa kanya. Wala eh, pressure ata siya ng nanay niya na pakasalan si Francis para makahati sila sa mana.
Alam niyo naman, mukhang pera yung nanay nun eh. Di ba? Nung mga panahon yun, itong si Venice naman, humingi ng divorce sa akin. Ako naman, sa sobrang pagmamahal ko, pumayag ako. Pumayag ako kahit ang sakit-sakit sa dibdib ko. Para naman matuloy ang kasal nila ni Francis dito sa Pilipinas, ito si Venice, nagpagawa ng mga peking papeles while waiting for our divorce. Hindi niya alam na may anomalya sa processing ng divorce papers namin. Hindi nga natuloy yung divorce ninyo ni Venice. Kasal pa rin kayo ni Venice. So yung kasal niya kay Francis is null and void. Ako pa rin ang asawa niya at hindi si Francis. Talaga? Invalid yung kasal ni Venice at Francis? Ibig sabihin talaga niloloko niyo si Francis? Parang ganun na nga. Kaya itong mag-inang to, gusto na talaga nila akong... Gusto nila akong patayin. Gusto nila akong ligpitin. Gusto nila akong dispatchahin. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi nalalaman ni Francis ang katotohanan. For your future renovations? Thank you, ma'am. Basta siguraduhin mo lang na hindi na siya makakalabas. Dito na siya mabubulok panghabang buhay. Pawalan mo ko dito! Tulungan mo ako! Hindi ako baliw! Hayop kayo, Vivian! Kaya ito. Tingnan mo. Tingnan mo nung ginawa nila sa akin. Pinasok nila ako sa mental facility. Kung ano-anong tinuturok nila sa akin. Hindi naman ako baliw eh. Wala naman ako sa pag-iisip. Pero kinuntsaban nila lahat ng mga doktor para pagmukhang baliw ako. At doon ko pinilit tumakas. At nakita niyo ako. Wala talagang kasing sama yung Venus na yun eh. Pareho sila ng nanay niya. Alam niyo, may naiisip ako. Pupunta tayo sa party ni Venice. Alam mo, Tata, kaya lang naman tayo inimbitahan ni Venice doon para ipahiya eh. Pero babalik ta rin natin siya. Siya ang ipapahiya natin sa gabing yun. I know that this is the most awaited moment of this evening. So without further ado, it's time to reveal the star of tonight's masquerade ball. And let's all give a round of applause to our birthday celebrant, Venice Hermoso Palma! Ay, di ba siya yung chef ng bahay inasal? Ang guwapa. Oo nga, sobrang ganda. Parang Diyosa. Ooh, looks like there's some excitement over there. Si Tata? Anong ginagawa niya rito? I invited her. What? Bakit mo inimbita si Tata dito? Vivian, nandito na siya. Hindi naman na natin siya pwede pagtabuyan. Sino may sabi sa'yo kuhanan mo? Bisita lang yan. Umbis ka.
Hindi talaga yung tata na yan. Inimbita ko siya, Mami, para ipahiya. Pero tinalbogan niya pa yung gown ko, Mami. Hindi dapat ganito. Kasalanan mo yan. Gaga ka eh. Bakit mo siya inimbita? Sino yung lalaking kasama ka sa'yo ni Tata? Inimbita mo yun ba yun? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Teka nga, bakit ka ba interesado, ha? Akala mo ba hindi ko napapansin? Kanina pang malagkit ang tingin mo sa tata na yan. Dapat, Francis, sa akin ka lang nakatingin. Sir, excuse me. Hinahanap po kayo na Mr. Sanchez. Sige, sunod ako. Wow! Amazing. Hindi ako tanga, Tata. I know what you're trying to do. You're trying to upstage me at my own birthday party. Hindi ko naman siguro kasalanan kung mas maganda ako sa'yo ngayong gabi. Tama? You've stolen so much from me. Pati ba yung gabing to aagawin mo pa? But if there's something I swear you will never steal, it is my husband, Francis. Oo, ba't siya tumitingin sa akin kanina? Tsaka, sorry naman kung mas nagagandahan sila sa gown ko. Kung gusto mo, i-refer ko sa'yo yung gumawa ng gown ko para next time. Maganda naman yung suot mo. Pwisit kang balindi kang hampas lupang babae ka! Stay away from my husband! Lahat ng pangalipusta mo sa akin, babalik ko lang sa'yo. And I'm just getting started. Sino naman to? Nagsama ka ba talaga ng alalay? Oh, malalaman mo mamaya. Don't worry. Venice, enough. Chill na, Francis. Tara na. Let's go. Sumimple lang ako dito, ha? I have to go back to the event. Pero ano na, Neil? Yung inutos ko sa'yo. Parang wala naman kayong bilib sa akin, ma'am. Alam niyo naman mabilis ako magtrabaho. Siyempre, nagawa ko. Minanmanan ko si Emil, yung private investigator ng Sergov. Alam ko na kung saan siya nakatira, pati yung pamilya niya.
Pati yung mga tao niya, nahanap ko rin. Sa kanila ako kumuha ng impormasyon. At nalaman ko na matagal nang inuutusan ni Sir Gov si Emil para hanapin ang nawawala niyang anak. So tama ako. Yung narinig ko dun sa opisina, meron talagang anak si Sir Gov. At ginagawa ni Sir Gov ang lahat para makita niya to. Kasi matagal niya na itong hinahanap. Eh, nasa na ngayon to? Ano, buhay pa? Asan? Sabi sa akin ng mga bata ni Emil, patay na daw yung Carmen. Yung nabuntis ni Sir Gov noon, pinampon niya yung bata. Pero wala silang ideya kung sino nag-ampon. Sinikreto daw ng Carmen hanggang sa hukay niya. Ang alam lang nila, Emil, na babae ang nawawalang anak ni Sir Gov. No! No! This cannot be. So siya ngayon ang nag-iisang eredera ng mga Palma. Dahil tunay siyang anak ni Sir Gov, siya ngayon ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng mga Palma. Dahil mas matimbang siya ngayon kesa kay Francis. Siya ang tunay na anak eh, hindi ba? Hindi naman oh. Ano yan? Ngayon may kaagaw pa si Venice? Neil, hanapin mo siya, ha? Hanapin mo tong babaeng ito. Kung kailangan mong halugugin ang buong Pilipinas, gawin mo. Yes, Madam. Kailangan maunahan mo sila. Masusunod, Madam. All right, Venice, can you please stand? It's time for you to unwrap these amazing gifts. Everyone, please gather around and let's see what surprises are in store for her as she opens them up. Wow! Are you ready? I'm so excited. Thank you so much sa mga gifts ninyo. Can you please tell me which one? That one. Wow, I'm so excited. Ano kaya laman ito? Okay, Venice, would you like to share to everyone kung ano yung first gift na nabuksan mo? Ooh. It's a letter. Is this a prank? Sino nagbigay nito? Oh, what is it? Ako. Happy birthday, Venice. Gawa niya dito. Ako nagregalo sa'yo niyan. Nagustuhan mo ba? James? Ikaw yung nagbigay nito? Venice. Hindi. Kumusta ka na, ha? Ibang-iba ka na, wow! My legal wife. Eto na ako, oh. Andito na ako. Ang tunay mong asawa. Tunay na asawa? Tunay na asawa? Legal wife. Ano to, Venice? Anong sinasabi niyang legal wife? Sino to? Ha? Teka. Ito ba yung James na sinasabi mo? Francis, hindi kita niloloko.
Sinabi ko lang naman na may relasyon kami ni James para layuan mo ako, pero walang namamagitan sa amin ni James, okay? Francis, please. I could just explain. Explain? Na! Let me explain. Francis, di ba? Finally, nag-meet din tayo. Ako si James. James Ramirez. At ako ang tinatagong lalaki na asawa mo. Malagayo ka! Huwag ka maniwala sa kanya, Francis. He's just making stuff up. Ilang taon na ba niyang tinatago sa'yo ang kasal at relasyon namin? Ha? Sobrang sama ng babaeng yan. Nagpagawa siya ng mga peking dokumento para mapakasalan ka. Eh wala. Hindi mo alam. Hindi natuloy yung divorce natin sa Amerika, di ba? Kaya ngayon, ako pa rin. Ako pa rin ang legal mong asawa. Huwag ka maniwala sa kanya. He's just making stuff up. Hindi ko nga siya kilala eh. He's just some guy who's obsessed with me. Those marriage papers, they're just fake. Fake lang yun, Francis. Fake? Ito. Buksan mo. Francis, please. Ano? Ayaw mo maniwala? Ha? Dududa ka? Ito. Check this out. Meron pa. Oh. Buksan mo yung envelope na yan. Nandyan yung pictures namin sa Vegas nung kinasal kami. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Loko mo talaga ako. Ano? Magsisinungaling ka pa? Bakit hindi mo rin sabihin sa lahat na tinago niyo si James kasi ayaw niyong malaman nila yung totoo? Di ba kinulong niyo siya sa mental hospital? Kung hindi pa namin siya nakita ni Ivana eh. Baka mamaya, nawala na talaga yan si James. Well, guess what? Alam na ng lahat yung totoo, kaya tigil mo na yung panluloko mo. No, Francis. Hayop kang babae ka! Hayop kayong dalawa! Tama na! Tama na! Palayasin niyo nga itong lalaking ito. Lalong-lalo na yung tatang yan. Mga sinungaling sila! Sinungaling! Kami pa yung sinungaling? Kayo yung pamilya namang sinungaling? At hindi kami titigil hanggat hindi nalalaman ng lahat yung panluloko at pagsisinungaling ninyo! My God! Vivian, Venice Sugar. Niloko niyo na ang pamilya namin! Ha? I'm okay. Lola Sweet! I need water. Chair! Water, please! Tubig ka. Lola! Water! Lola! I'm okay. I'm okay. Francis, na dito. Control the crowd. Control them. Go, go! Guys, so sorry. Talaga ito kay Tatay! Ayok na, Tata! Sinamoy ko talaga dito si James, ha? Gusto mo talaga sirain yung buhay ko? Babae ka! Finish the water! Tigil mo na! You ruined my life! Ayok kayo lahat! Mami! Hindi kami hayop! Hayop! Nilalabas lang namin lahat ng baho nyo! Kayo kaya yung hayop dyan kasi loko nyo yung mga palma tapos binaliw nyo si James! Sinong hayop ngayon? Walang hiya ka! Babae ka! Ano ba? You can't hurt Tata anymore! Subukan mo siyang saktan ulit!
ulit, kakalimutan ko talaga yung breeding ko. At kakaladkarin ko yung retokada mong mukha papuntang Manila! Enough! Enough! Tama na! Tita, kontrolin mo yung anak mo! Francis, please. Touch me! Francis, please. Nagmamakaawa ko sa'yo, Francis. Huwag ka maniwala sa kanila. At titandang yung mga photos na yun. I swear, they're just... Gusto na nila tayong sirain. Francis, mahal kita. Jacob, Lola, please. Sinungaling ka! Hindi mo na mapaikot! Hindi na, Dennis! Diring-diri na ako sa sarili ko dahil napakisama pa ako sa'yo! Malis ka na. Lumayas ka na, Dennis! Lumayas ka na! Alis! Mamita. Greg, I can manage it. But I want this family to get out of my sight! Now! Get out! Sir Gog, magpapaliwanag... Ano papapaliwanag mo? Magpapaliwanag... Ano papapaliwanag mo? Ha? Pinahiya mo ng pamilya ko! Ano ba ang gusto? Ha? Security! Palayasin niyo dito mga to! Sir Gog, sandali lang po. Layas! Magpapaliwanag lang kami! Get out! Magpapaliwanag lang! Bitawan niyo ako! Sir Gog, magpapaliwanag lang po! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo nga ako! Bitawan niyo ako! Francis, bitawan niyo ako! We're done here, Tati. Let's go. Tara na. Tangan mo ako! Walang hiya kayo! Kakausapin mo yung asawa mo, ha? Kausapin mo siya. Hindi pwedeng masayang lahat ng pinagtirapan natin. Kausapin mo siya! Kausapin mo, naiintindihan mo? I will talk to Francis. I'll fix this. I can fix this. Mommy. Vivian. Let's go. Francis! Please! Don't be so bad! Lumayas ka na, Dennis! Buksan niyo yung gate! Francis! Please! Francis, please! Please! Lumayas ka na! Lumayas ka na, Dennis! Francis! Bakit ka ba naniniwala kay James? Francis, ako yung asawa mo. Shut up, Dennis! What are your other lies, ha? Na totoong ikaw nagbintang sa pagnanakaw ni Tata? Na ikaw naglasot kay Mama? Sinungaling ka! Francis, asawa mo ako. Sa akin ka maniwala. Wala akong kinalaman sa lahat ng iyon. Pasyente. Kung may kriminal dito, si Tata yun. Believe me, Francis. May kasalanan man ako dito.
Yun ay sobra-sobra kitang minahal. Francis, you can't do this to me. Asawa mo pa rin ako. May karapatan ako dito sa mansyon. Huwag mo ako palayasin. No, Venice! Asawa mo pa rin ako. Tumigil May ka! karapatan ako dito sa mansyon. Tapos na ang panggagamit mo sa amin! Sir, go, please. Galit na sa akin si Francis. Francis, please. Lumayas ka sa bahay na to! Hindi ka kasal kay Francis! Hindi ka isang palma! Please, sir, go. Nagasing na po si Ma'am Margaret. Francis, please. Huwag ka papasok dito! Huwag ka papasok dito! Lumayas ka na! Francis! Sarado niyo yan! At huwag niyo pa mamasukin! Bakit nangyayari ito sa akin? Sira na yung buhay ko! Margaret! Uy, Iha! I'm alive, I'm awake, and I'm well. And pinayagan na rin ako ng doctor to be moving about. Nabore ako sa kwarto ko. Temporary lang ako sa wheelchair na to. Bukas, pwede na akong tumayo. I'm so happy, Mama. You know, we didn't even expect this day would come. Ang tagal mong nakoma, Mama. I'm just really glad you're back. All's well, Margaret. All's well. At napakulong na rin natin yung nanlason sa'yo. She can rot in jail. At nagbabayad na rin yung gwapang yan sa kasalanan niya. Ano, Mamita? Pinakulong mo si Guapa? Malakas ang ebidensya against her. May witness na nagsabi na siyang nanlason sa'yo. Eh, yung tata nga yan, dapat damay yan eh. Inako lang ni Guapa lahat ng kasalanan. No, Mamita! No, they're innocent. Wala silang ginawang masama. Margaret, ano ibig mo sabihin? Enough of that. Margaret, go and rest already, okay? Your doctor and your therapist are on their way. You do not need this kind of stress. Mamita, mas lalo ko nasi-stress knowing na nagpakulong kayo ng maling tao. Because I went there. I remember I went there dahil gusto ko silang makausap. Because may duda nga ako na si Sharon at si Venice ang may kagagawa ng pagnakaw ng relo. Tingin nga ng kamay mo. Nalaman ko na ang kailangan ko malaman. It's not your daughter dahil wala siyang sugat sa kamay eh. Kung sino man ang nagnakaw ng relo ng anak ko ay may sugat sa kamay dahil nasugatan ng nasira ang lalagyan. Ano po ibig niyo sabihin? Ang ibig kong sabihin ay may sugat si Sharon sa kamay. So ang ibig sabihin nun ay siya ang nagnakaw ng relo at nagtanim nun sa'yo. Doon ko na-confirm na wala kinalaman si Tata sa pagkakanakaw ng relo. Pero malakas ang duda ko na si Venice ang may kagagawan kung bakit ako nalason dahil ayaw niya lumabas ang totoo. Tagumpay ang plano. Anong tagumpay ang plano? Mama! May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng relos? Magkukuntsaba ba kayong dalawa? Ang sabi ko, tagumpay na tayo para mabawi yung relo na ninakaw ni Tata. At totoo naman yung sinabi ko, di ba? Sirang-sira na siya sa paningin natin lahat at wala na siyang mukhang maihaharap pa. Margaret, sigurado ka ba dito? Of course, hindi ako sure kung sino yung naglason sa akin. But I'm very, very sure na yung Venice na yan ang may kagagawan kung bakit nawala yung relo. Magkakuntsaba sila ni Sharon. Kaya pala ang Sharon, umuwi ng probinsya, nagtatago pala. May mabahang sekretong tinatago palang babaeng yun. Napakawalang hiya niya talaga. Ibig sabihin nito, nagsasabi ng totoo si Tata this whole time. Nagkamali tayong lahat. Sus, Kimo.
Emil. Sir Gov, natuntun ko na po yung tinirahan ni Carmen pagkatapos niya maghiwalay. Isang barong-barong na maliit. Mukhang doon ho nagtigil si Carmen habang hinihintay niya na makapanganak siya. Tago at malayo sa kabiasnan. At ito lang ho ang nakita ko na maaaring makatulong sa atin sa paghahanap sa inyong anak. Ito po ang diary ni Carmen. Iisang lalaki lang minahal ko sa buong buhay ko. Greg ang pangalan niya. Anak siya ng amo ko. Mabait siya. Kahit na mayaman, hindi niya pinaramdam sa akin na magkalayo ang estado ng buhay namin. Kahit na katulong lang ako sa mansyon nila. Ang kulintas nga ni simbolo sa makahibugmak ko sa imo. Ang inakala kong pinakamasayang araw sa buhay ko na uwi sa bangungot. Nagpasa-pasa sa pamilya namin. Ikaw ang pamilya ko palangga. At mamahalin ko magiging anak natin. Inamin ko kay Greg na buntis ako sa anak namin. Pero Greg, katulong lang naman ako. Heredero ka ng mga palma. Mahimo ba lang nga, normal lang atong pangabuhi pang gugdanay ka nga duwa. Carmen, mahal kita. At pakakasalan kita kahit tayo ni Mama. At mamahalin ko magiging anak natin. Nanigit pa sa buhay ko. Pero nahuli kami ng kanyang mama at pinilit kaming maghiwalay. Mama. Totoo yung nagbalitaan ko, Greg? Ha? May relasyon ka sa katulong natin? Ha? Tapos kumuha pa ng bahay para itira yan dito? Itingin mo yung anak ko! Oportunista ka? Ilusyonada ka? Mahal ko si Carmen. Buntis siya at magkakaroon namin ng sarili naming pamilya. Sus, Kinoo. At paano ka nakakasiguro na sa'yo yung pinagbubuntis ng babae niya? Ha? Ginagamit ka lang niya! Nagkakamali po kayo ng tingin niyo sa akin, Mang Dulce. Ginihigugma ko po si Greg. Lahat ng manggagamit, ganyan ang sinasabi. Hindi magtatagal. Lalabas yan ang tunay na kulay mo. Kaya habang maaga pa, ha? Putulin niyo na yung ugnayan niyo! No, Ma. Ayoko. Ayoko? Dala siya! Greg! Dala! Ayoko! Greg! Bitawan niyo ako! Greg! Layuan mo, anak ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. At dyan sa pinagbubuntis mo. Kahit kailan, hindi ka mapapabilang sa pamilya namin. Ha? Uli na nang malaman ko ang lahat. Guwapa. Ano natabo? At bakit mo sinabi sa telepono na iiwan mo sa akin ang bata mo? Roberta ang pangalan niya. Sa panganib ang buhay niya. Ipangako mo sa akon na hindi pwede makalapit ang pamilya sang akon nga bata sa iya kag hindi mabalaan sang iya nga tatay. Kung diin si Roberta. Pangako mo sa akon nga alagaan mo ang anak ko at ituring mo siya na parang anak mo. Si Mama ang may pakananan lahat. Emil, gawin mong lahat para mahanap ang taong umampun sa anak ko. Opo, Sir Gov. Nagalaom ako, Margaret, na mahahanap ko rin yung anak ko. Na malapit na siya sa akin. Don't worry, Greg. May awan doon ng Diyos. I know how much you wanna see your daughter. That's why pinagdarasal ko siya. And you know what? When we find her, I'm gonna treat her like my kid. Just like how you accepted and loved my kids as your own. Salamat, Margaret. May naalala ko lang si Mamita. Sana kapag nakita ko na yung anak namin ni Carmen, tanggapin niya to. No, I talked to Mamita.
you know naman how close we are, di ba? Because she's my mom's friend. Mamita just needs time. Kahit hindi niya aminin, alam ko naman na nangungulila siya sa apo. Greg? Greg, son, Mamita, I've been thinking about it these past weeks. Alam mo yung mahabang panahon na hindi mo ako kinausap dahil sa galit mo? Sa paghihiwalay ko sa inyo ni Carmen? Araw-araw, nagsisi ako noon. I just didn't want to show it. Sabi ko sa sarili ko, magulang din ako. Natakot ako na mawala ka sa akin. Natalikuran mo yung pamilya mo at masira yung lahat ng pinaghirapan namin ng papa mo. Patawarin mo ako, Greg. Sorry. Kapag nahanap mo na yung anak mo, mamahalin ko siya. Mabawi ako sa apo ko. Mabawi ako sa apo ko. salamat, Mamita. Salamat. Sobrang saya ko. Sana lang makita ko talaga yung anak ko. Ngayon pa ba tayo hindi maniniwala sa himala? Nagising nga ako. Sigurado ako mahanap natin ang anak mo. Sir Gov, Madam Dulce, Ma'am Margaret, andito po ang mga pulis. Sir Gov, lumabas na po ang arrest warrant laban kay Venice. Pinapunta ko na rin po yung mga tauhan ko sa bahay nila. Sasama kami dahil gusto namin makita ang pag-aresto sa babaeng yan. Sige po. Tata. Tata. Masasabi bang tunay nasa iyong puso? Patunayan lang na hindi. James, ingat ka palagi, ha? Sorry, Tata. I have to go, ha? Hindi ako pwede malate sa flight ko to New York, eh. Sigurado ka bang kaya mo na mag-isa? Isa ka lang doon sa Amerika. Oo naman, Tata. Kailangan ko rin ng oras para mapag-isa. Tsaka nangyari na sa akin to dati. Nalagpasan ko naman. Ngayon pa kaya? I hope na ikaw din. Sana maging masaya ka. Oo, magkamukha lang kayo ni Venice noon. Pero Tata, malayong-malayo ang ugali niyo. Eh, napakabait mo eh. That's why you deserve all the best in life. Tuloy mo lang yung pangarap mo. Naniniwala ako, mahanap mo rin ang happiness. Okay? Salamat. Ingat ka, ha? Sige na, Tata. Hindi ako pwede malate. Okay, ingat ka palagi. Ingat ka din. Sige na. Bye. See you. Tata. Tata. Pwede ba tayo mag-usap? Sir Gov, Madam Dulce, Ma'am Margaret, andito po ang mga pulis. Sir Gov,
lumabas na po ang arrest warrant laban kay Venice. Pinapunta ko na rin po yung mga tauhan ko sa bahay nila. Sasama kami dahil gusto namin makita ang pag-aresto sa babaeng yan. Sige po. Madam! Madam! May mga pulis po sa labas. Hindi ko na sila napigilan eh. Pulis? Pulis? What? Mommy! Mom, what? What's going on? Ano meron? May mga pulis po sa labas, madam. Pulis? Bakit? Hindi ko po alam eh. Pwes, alamin mo! Anong nangyayari sa labas? Bakit may pulis? What is happening? Tita Margaret, oh my God! Ano ginagawa nila dito? Mom! Miss Venice Hermoso, ikaw yung inaaresto sa mga kasong pagnanakaw ng relo ng mga palma, pagsabuatan sa pagnanakaw at paggugulo o unjust vexation. Anong pinagsasasabi ninyo? Ikaw ay may karapatang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo ng hukuman. Ikaw ay may karapatang magkaroon ng abogado habang iniimbestigahan. Kung hindi ka makakakuha ng abogado, isa ang itatalaga ng gobyerno para sa iyong nang walang bayad. Naintindihan mo ba ang iyong karapatan? Binintang mo kay Tata ang pagkakanakaw ng relos ni Vincent. Malakas nga ang kutob ko eh, na ikaw ang nagpalason sa akin. Margaret, magunos dili ka naman. Hindi magagawa ng anak ko yun. Nagkakamali ka. Isa ka ba? Papaimbestigahan kita! Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa pinagagagawa ng anak mo, mapakulong kita! Sir Gov, hindi mo magagawa ng anak ko to. Tita Margaret. Margaret? Mama, hindi ko po yun kayang gawin. Please, maniwala po kayo sa akin. Hindi kami ni Mami masasamang tao. Margaret. Don't call me Mama! Dakpan niyo na na! Dakpan niyo na na! No! Bitawan niyo ako! Wala ako! Kukunin ang anak ko! sa trabaho nila. Hindi niyo kukunin ang anak ko! Hindi niyo kukunin ang anak ko! Hindi niyo siya kukunin! Dali! Ayoko makulong! Ayoko makulong! Ayoko makulong! Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito ako? Hey, Ningning. I begged her to tell me kung nasaan ka. Please, pakinggan mo lang ako. Kahit pang-alam-alam namin sa pinagsamahan natin dati, please stop that. Pakinggan? Eh bakit ba nakinggan mo ba ako dati? Ano to? Sir Wesley, maniwala po, hindi ko alam paano napunta yung samat ko. Wala talaga akong kinukuha. Trusted you. Nagmamukha po na iuro niyo po yung kaso kasi wala naman po kasalanan yung nanay ko. Tata, pwede ba tumigil ka na? Umamin na yung nanay mo na siya ang may kasalanan. So tell me, how could I possibly believe you? Eh, di ba nga, tinapon niyo lang ako pagtas niyo ako gamitin? At wala naman tayong pinagsamahan eh. Kung may pinagsamahan man tayo, tinapon ko na yun. Kaya Francis, wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Wala tayong kailangan pag-usapan. Alam ko na ang totoo. At alam kong wala kang kinalaman sa paglason kay Mama. Gumising na si Mama at sinabi niya sa akin ang lahat. Alam ko na rin na wala kang kinalaman sa pagkuha ng relo ni Kuya Vincent. Gising na si Ma'am Margaret. Tata, I know these are just all excuses. But please, sana pakinggan mo lang ako. Ang gulo ng utak ko nun. Si Mama na comatose. I had no idea who to believe or what to do. Tapos si Venice, nilalaso niya ang utak ko, pati na si Sir Go. Nagtatalo ng isip at puso ko para lang sa dapat paniwalaan ko. Sa maniwala ka o hindi, Tata,
ikaw ang pinanawalaan ko. That's why I went to your house. Mabait si Tata. Tinulungan niya kami dati. Masipag at mabuting empleyado. Tinulungan niya kayo at naging mabait. Kasi may masama siyang balak. Pinaikot na lang kayo. Huwag kayong tanga-tangahan. Lola Sweet. I'm sorry, pero hindi mo sila kilala. Sir, anong nataba, Didi? Nagkaroon na sunog, sir. Yan, galing sa bahay na yan, oh. Yung mga nakatira dyan. Si Tata, likas ba sila? Nasa sila? Pinuntahan kita. Pero nasunog na yung bahay ninyo. At pagdating ko doon, wala na kayo. Pero hinahanap kita. Hinahanap-hanap kita, Tata. Maniwala ka. Tata. Ito ako ngayon para humingi ng tawad. Alam kong nakulong ang nanay mo dahil sa maraming na akong pagkakulang sa'yo, Tata. I should have been a man and I should have stood up for what was right. Kung ano man ang dapat. I'm so sorry. I'm so sorry. Saya ako nagising na yung mama mo. At lumabas na din yung totoo. Pero huli na yung lahat. Kasi kahit tanggapin ko naman yung sorry mo, wala namang magbabago, di ba? Bakit suot ni Venice ang kwintas na to? Di ba yung kwintas na yan yung sinasabi mo sa akin noon? Ang kwintas nga ni simbolo sa pagkahibugmak ko sa imo. Nagpasa-pasa yan sa pamilya namin. Ikaw ang pamilya ko, Palangga. Saan niyo nakuha to? Tell me, saan niyo nakuha to? Kwintas po yan ni Venice nung pagkabata pa niya. Saan nang galing, Vivian? Saan nang galing? Susuot po yan ni Venice nung binigay siya sa akin ng kaibigan ko para paampon. That's okay. Anong ibig mo sabihin, Vivian? Hindi mo anak si Venice? It's true, alam po ni Venice, alam din po ni Sugar. Ampun lang po si Venice. Pero hindi po namin sinasabi sa lahat ng mga tao. Ayaw po namin ipaalam. Vivian, ano ang pangalan na nagpaampon sa'yo? Sino? Carmen! Carmen ang pangalan niya. Carmen? Carmen yung nanay ni Venice? Sir Gov, bakit niyo po ba tinatanong? Ano po yung meron? Ako ang ama ng ipinampon ni Carmen sa'yo. Venice, ikaw nawawala akong anak. Ako ang ama mo. Ako po yung anak niyo, Sir Gov. Vivian, paano mo nakilala si Carmen? Ano ang sinabi niya tungkol sa akin? Tahimik na tao po si Carmen. May isa pagka-misteryoso nga yung kaibigan kong yun eh. Ang dami naaalala ko, sinabi niya sa akin. Alagaan mo yung batang niya. Nasa panganib ang buhay niya.
Ilayo mo siya sa panganib. Alagaan mo siya. Tapos, yung gabing yun, ang huli pagkakaalam ko po, Sir Gov, namatay na rin daw po si Carmen sa gilas. Namatay na po si Carmen. Umiyak ka. Umiyak ka. Oh, totoong tahimik na tao si Carmen. Tama rin na sinabi niya sa diary niya na inilayo niya ang anak namin dahil pinagbantaan siya ni Mama. Greg, please, huwag tayong padalos-dalos, ha? Baka naman kamukha lang yan ang kwintas na binigay mo kay Carmen. Margaret. Hindi. Margaret. Walang pag-aresto mangyayari ngayon. Umuwi na kayo, sasabihin ko sa chief. Ako na magpapaliwanag sa kanya. Sige na. Greg, sandali lang! Sandali lang! Listen! No! Itayo natin siya. Stand up. Stand up, Ina. Stand up. Greg! Hindi pa rin ako makapaniwala na kayo pala yung papa ko. Na after all these years, kayo pala yung tunay kong ama. Naplano na namin to ni Belis. Labas niyo naman na po yung anak ko, hindi nukot niyo. Pasensya na. Hindi pwede. Baka kasi magsalita ka pa eh. Anak! Mga hayop kayo, huwag niyo sasaktan yung anak ko! Kailangan makumbinsin natin si Sir Gov na iniwan ni Carmen ang kwintas na ito sa anak niya. Umiyak ka. Nangyari na lahat ng nangyari. At wala naman akong pinagsisisiyan. Kasi napagtagumpayan ko lahat kahit hindi mo ako tinulungan. Please. Babawi ako sa'yo, Tata. Gusto ko ipakita sa'yo kung gaano ka talaga mahalaga sa akin. Ipaglalaban na kita, Tata. Paglalaban? Paglalaban saan? Ano na naman sinasabi mo? Sige na, marami pa akong gagawin. Maglalaban kita. Kasi palanggata ka. Mahal kita, Tata. Di man natatang kapit ang pag-ibig Matagal na kitang mahal. Pero hindi ko pinakawalan. Spanish tricked me into thinking that I was married with her. And had I known na invalid pala yung kasal namin,
nakikipapa ko. Mahal na mahal kita, Tata. Ang tanga ko kasi pinakawalan pa kita. Mahal mo rin ako, Tata. Sinabi mo sa simbahan. Kaya nga po ako nandito kasi pagkukumpisal ko. Kasi nahulog na po yung loob ko sa kanya kahit may asawa po siya. Ay, walang ako naging si Sir Francis. Malungkot ka lang, Francis. Pero alam, hindi mo kailangan para mawala yung lungkot mo. Sige na, tayo pa ako. Kuya The Boy? Kuya The Boy? Oh, bakit? Sir Francis, ayaw talagang lumabas ni Tata eh. Ayaw kanya kausapin eh. Sige. Pakibigay na lang to kay Tata. Or kung ayaw niya talaga, kahit kayo naigwapa na lang. Sana magusto naman niya to. Naintindihan ko naman eh. Alam ko nagalit pa rin kayo sa akin. Pambihira ka naman. Ba't dinamay mo ako? Pati tayo. Malamang, siya lang galit sa'yo, si Tata lang. Alam mo kasi, ako naniniwala ako sa second chance, third chance, fourth chance, fifth, sixth, seventh chance of winning. O gusto mo, ituloy na natin yung plan B. Plan B? Huwag ka na umano. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Maymay. Maymay. Malis na. Pa, kinakausap pa si Kuya. Nandiyan pa yan. Dami niya alam. Mukhang seryoso siya. Sinusuyukan talaga. Sa ngayon, gusto ko munang mag-focus sa pamilya ko tsaka sa trabaho ko. Para ano na? Dami-dami niya alam. Sir Francis, galingan mo Lakas mo, lakas mo, lakas mo. Di man magpapakapit ang pag-ibig aamin. Kung nakangiti, nakangiti, nakangiti. Yan! Tingin mo, kinikilig ka mo. Kung sa lihim ka lang, kung sa lihim ka lang. Kung sa lihim ka lang, Talaga namang nakakakilig lihim ka lang. Alam mo naman, pinaglalabang ka mo. Alam mo, parang ngayon lang ata nang harami yan si Francis. Kinakapapa yung tono. Di ako pipiliin makasama. Wala na ba talagang pag-asa? Napakasaya niya. Napakasaya nung Nay, kapatid pwede ko. po ba? Huwag na nating ipilit yung mga bagay na tapos na. Pinatayin ako ng ilaw. Baka naman nakatulog sa ganda ng boses mo. Wait lang. Nagbayad naman kami ng kuryente,
Hindi pa rin ako susuko, Kuya Daboy. Bigo ako ngayon, pero itutuloy ko yung panunuyo ko kay Tata. Ate, alam ko malungkot ka. Salamat, Maymay. Nay, matutulog na po ako. Good night. Galit na galit pa rin siya sa akin, Kuya Daboy. Pero hindi pa rin ako susuko. Naunawaan kita, Sir Francis. Akanan na yan. Bigay ko sa kanya. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ang sabi ko, kuhaan mo pa ko sa wine. I want to celebrate! Go! Venice? Anong ginagawa mo dito at paano ka nakapasok? Alam ko pinakulong ka na ni Mama at ni Sir Gov, ah. Ano na naman plano mo at palabas mo, Venice? Gusto mo tumawag ako ng polis? Go! Go ahead! Tawagin mo sila. Tawagin mo yung pulis, tawagin mo yung militar, tawagin mo lahat ng santo. Dahil ako, isa lang yung tatawagin ko. Papa! Papa? Ano ibig sabihin nito, Sir Gov? Francis, alam kong mahirap intindihin to. But I will explain everything. Si Venice, siya ang nawawala kong anak. Siya ang anak ko kay Carmen na matagal ko nang hinahanap. What? Sir Gov, you know how evil and deceptive this woman is. For so many years, she's fooled me. And you're telling me magpapauto ka din sa kanya? Francis, please. Please. Ako mismo pinoproseso ko pang nangyayari. Pero sigurado ako dito. Sa ngayon, panghawakan ko muna yung salita ko. Siyang nawawala kong anak, si Venice. Kailangan mo siyang tanggapin. Francis, I'm sorry sa lahat na nagawa ko sa'yo. Alam ko na ayaw mo ako bilang ex-wife mo. Pero sana, matanggap mo ako bilang parte ng pamilya na to. Dahil ikaw, stepson ka ni Papa. Pero ako ang tunay niyang anak. Flesh and blood. Excuse me. I'll go to Mary. Francis. It's okay, Papa. May sabihin ako sa'yo. Ano yan? Papatunayan ko sa'yo na mas okay akong boyfriend kaya sa Francis na yun. Mahal na mahal kita, Tata. At nanghihinayang ko sa lahat ng panahon na sana ikaw ang kasama ko. Tatanong ko lang po sana kung sino po ba yung nag-donate ng kidney kay nanay, tsaka sino po yung tumulong para matuloy po yung operasyon niya. You know, we've been waiting so long for the kidney transplant of Mrs. Magbanwa. Diyos, Ginoo, si Francis Kaling nagbulig sa amon.